kamusta po? Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po kami at meron na naman po kaming biyahe. Pero this time, pupunta naman po kami ng La Union. Dahil doon po namin gaganapin ang wedding anniversary ng aring asawa. At ngayon nga, palis na po kami ng May Kawayan, Bulacan at patungo nga po kami sa unang bayan na pupuntaan namin, ang Agoo. Meron po kasi magandang sibahan dito. Gusto muna namin puntahan para naman at least meron kaming gabay at syempre gusto rin namin magpasalamat sa lahat ng blessings na natatanggap namin. Pagkatapos namin magsimba ay dumiretso naman po kami dito sa Lakay, Agoo. Dito rin po yung matatagpuan sa bayan ng Agoo. Meron po kasi dito mga attraction na pwedeng pambata at meron din restaurant. So, ito na yung Lakay, Agoo. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na magandang attraction dito. Yan. Pero ang loob niya na restaurant din naman. Pero naka-aircon nga lang. Sinilip namin loob niya kaso may mga kumakain nakakahiya. Kaya lumabas na rin kami agad. Pagkatapos niyan, meron sila mga paduyan dyan sa may bandang overlooking nila. Sobrang ganda dyan, nakaka-refresh. Pero sobrang init talaga ng panahon eh. Kaya ayun, nag-stay na lang muna kami dito sa restaurant nila. At dahil tanghali na rin kasi, kaya umorder na rin kami ng mga kain. Ang in-order namin pala dito ay yung kanilang pansit patel patong. La Union version niya, napakasarap, solid, saka sulit ang bayad niyo dyan. Kaya kung sa inyo, itry nyo, promise hindi masasayang pera niyo dyan. Pagkatapos dito, dumiretso na kami sa bahay ng Bawang na kung saan matatagpuan ng mga grape picking. Kaya naman ito, dumiretso kami sa Longboy Farm kasi meron daw sila dito mga papritaste sa mga juice nila. At syempre, pre-taste, sinulit na namin. Kaya ito, tumigim kami, mga 2 bote at naubos namin dyan. Syempre, joke lang. Kaya naman, tinikman namin yung mga iba't ibang flavor dyan. May grapes, may mangosteen, may blueberry, may guyabano. Pinatikim nilang lahat sa amin yan at sobrang sarap. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. At ito lang nga po, nagsimula na kami pumitas ng mga grapes. At halos lahat ng bunga dito ay pwede mo nang pitasin kasi halos lahat ay hinog na. At syempre, dapat hinay-hinay lang sa pagpipitas. At mahal ang kilo niyan, 350 ang isang kilo niyan. Kaya dapat medyo tansyado mo at kasyang-kasya dapat sa budget mo lang, okay? So dahil nga gusto lang namin ma-experience ito, lalong-lalo na sa mga bata, gusto namin para na sa kanila yan. Kaya ito, natansya naman namin, wala pang 1 kilo yung mga napitas namin dyan. Kaya solid na solid talaga. Aba teka, parang suray-suray na yata yung pagdadrive ko ha. Mukhang naparami talaga yung pre-taste natin. Teka nga, please reveal muna tayo. Yan, saranghaeyo gozaimasu. Kinilig naman no, pati nga naman nasa likod. Aba, mukhang naparami nga atin, bagsak ka. Bah, teka nga, yung isa, hindi naman nag-pre-taste yan, pagbagsak din yan. But anyway, ito na nga at touchdown na kami sa San Juan Beach na kung saan sinalubong kami na nagmamalaki at nagmamalakas na mga alon. Talaga naman ang dami nagsisurf po. So, paano ba yan? It's ligo time na muna. Yes, go! Kinagabihan niya ay dito na kami kumain sa tapat ng pinaka-famous na 7-Eleven sa Luzon. Dito kami kumain sa Silong LU kung saan ang mga pagkain dito ay mga tapsi, mga ganon. So, kaya ayun, tinry din namin itong very good. Masarap din naman. So, ayan, dyan na kami kumain. Di ko na nakuha na yung mga pagkain namin kasi sobrang gutom na kami. So today ako po muna magiging driver kasi napagod yung daddy ko kapon. Okay, so titingin muna ako sa mga side mirror para hindi tayo sumembla nga. Teka lang nga, ito na. Okay, reverse tayo. Oh, walang aso sa likod, wala. Abot sa kabila. Wala din. Okay, sige, let's go. Boom! Yay! Ano, master ba ako? Hindi naman no. So ito yung first destination namin. Ang tawag dito ay Almeida Forest. Man-made dito, nagawa nila ng mga tao. Kaya nga man-made So ito nga pala yung behind the scene nila daddy at sanga ng mga kapatid ko. Naiwan na kasi ako dun sa kay Cheesy kasi baka maipit ako ng pisang dyan eh. Okay, maraming salamat sa pag-try, Bubble. So ito, touchdown na kami sa Baluarte. Walang katao-tao dito, kaya naman solong-solo namin. Kaya nga walang tao eh.
So ayan, may mga sasalubong sa yung local photographer tapos mga human drone din sila. Kaya ito, tinaray namin yung isa sa mga human drone. Yes! So ayun, napakaganda naman ang kuha ng batang yon, napakalupit ng human drone. So pagkatapos niya, pumunta kami dyan sa Dalampasigan. So wala kang makikita mga buhangin dyan, puro mga bato at mga marmol. At sadyang mukhang malalim talaga yung dagat dyan. So pagkatapos dito, bumalik kami na San Juan. Kasi doon located yung red clay. So dyan kami pupunta para gumawa ng mga mag o kaya yung mga pot na gawa sa putik. So dito, tumambay muna kami saglit kasi siniset up nila yung sa loob. So dito tinuruan nila kami kung paano gumawa ng pot using yung clay na putik basta ganun. So ayan na, sisimula na kami, tinuturuan kami kung ano yung mga dapat namin gawin. So mga ito, pwede gumawa ng mga ganyang klaseng design. At ito na nga ang aming finished product. O yan, di ba parang expert? Pero hindi naman talaga. So after nyan, nagpainting yung mga kids dito kasi meron pa silang ganyan. Pwede sila magpainting, bibili lang nung ganyan, yung plain na mug or yung pot. Tapos pipinturahan nila, tapos bala na sila kung anong design. Basta yan. Eh, nagagawin nila, okay na okay yan para sa mga bata. Kaya susulit talaga pag may dumalaw dyan o may nag-visit dyan sa red clay. At pagkatapos nga namin dun sa red clay, ay pumunta na kami dito sa mga ilang pwede pa namin puntahan. At ang pinakahuli ay pumunta kami dito sa Halo-Halo de Iloco na kung saan ay pinakadabis pa rin talaga ang Halo-Halo dito. Talaga naman hindi na namin napicturean kasi nga sobrang gutom na kami. After niya, dumiretso na kami dun sa dagat. Bumalik na ulit kami para sulitin namin ang araw na to kasi ito talaga ang pinakagusto ng mga bata, ang maligo sa dagat. Kaya naman para komportable kami, kinuha ko na yung mesa sa kaupuan namin dun sa compartment ni Chase. Kaya ito na si Baekhyun Woo ng Queen of Tears. Baekhyun Woo na pagod at laging nasa labas kaya na sunburn. At syempre dahil wedding anniversary namin, dapat meron kaming quality time. So dito, kinain ko na yung Halo-Halo de Iloco. Yan, nakalagay sa buko. Tapos yung asawa ko naman ang order nung kape. Actually, sikat daw yan sa TikTok May naglalako dyan sa may Dalampasigan. So ayan. So ito na yung mga kaganapan namin dito sa LU. Wala naman na kami yung ginawa dyan kundi nag-enjoy lang. So, sa susunod na lang ulit na travel namin mga kasama. Bye-bye! Sana nag-enjoy kayo.